Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Kenneth Laver kontra Kita Kurihara ng Japan. Mga idol, kasalukuyang hawak ni Kabayan ang Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. So siya ang kampiyon dito. Hawak niya ang isang regional title belt. So magsisilbing challenger ngayon ang Japanese fighter. Na kung saan ang kailang fight schedule po ay sa March 24, 2025, nagaganapin po sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. So ibig sabihin, dadayuhin ni Kabayan itong kanyang magiging katunggali at magsisilbing challenger. So sa labanan naman na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuhang video at nang sa ganon, magkakakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Pwede nyo maging basihan ng ating comparison, ang ating prediction, at ang buong video na kung saan mga idol, kasama na po doon ang ating fight analysis. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya naman po mga idol, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan pong ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison at unahin natin ang sa panig ng magsisilbing challenger, Kita Kurihara. Bilang isang professional boxer, si Kita Kurihara naman po ay may impresibong kartada. Bilang isang professional boxer, itong si Kita Kurihara po ay may impresibong kartada, 19 wins with 16 wins coming by way of knockout. May 8 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 8 pagkatalo, 5 beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. At sa ngayon, may edad ito na 32 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 84.21%. Last fight, huling napalaban ito, July 22, 2024, nakasagupa ang ating kababayan na si Renan Portes, na kung saan panalo itong si Kita Kurihara laban kay Portes by split decision. So, dadako naman tayo sa eksperyensya, karanasan nitong si Kita Kurihara. Mga idol, sinuri ko kung ito may dating lumalaban sa amateur, wala po tayo natatagpuan. So, diretso tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. So, magngangalan tayo ng ilang individual na dating nakalaban itong si Kurihara na kung saan masasabi natin na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. So, nangunguna po si Takuma Inoue. Sino ba itong si Takuma Inoue? Nung napalaban itong si Kurihara kay Takuma Inoue, mga idol, kundi po tayo nagkakamali, siya po ay future world champion. Oo. Na kung saan talo itong si Kurihara by unanimous decision. At sa kanilang bakbakan noon, nakataya po ang Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. At nakasagupa din nitong si Kurihara ang ating kababayan na si Froilan Saludar, na kung saan may score sila na 1-1. Unang sagupa nila ni Kurihara at Saludar, talo si Kurihara by first round technical knockout or knockout. At sa rematch naman, nakabawi itong si Kurihara by 4th round or 5th round technical knockout din. So 1-1 na sila mga idol. Na kung saan si Froilan po, hindi po yan basta-basta din na boksingero. Oo, sa level ngayon nitong si Kurihara at sa level din ni Laver. Oo. So ngayon, dadako tayo sa skills nitong si Kita Kurihara. Mga idol, siya po ay isang pressure fighter brawler. Ibig sabihin, malimit nating nakikita ito na umaabante at mahilig ito sa inside fighting, mahilig ito sa brawlan na suntukan, which is mahilig sa to-to-to, mahilig sa sabayan itong si Kurihara. Masipag ito bumato ng mga kombinasyon, taglay ang power, timing, accuracy, at siyempre may counter punching style din kahit papano itong si Kurihara. Pagdating naman sa depensa, masasabi kong average ang kanya depensa. At sa durability, masasabi naman natin mga idol na hindi na bago para sa kanya ang ma-knockout, ang maka-knockout, ang matalo sa puntusan, hindi na bago para sa kanya yan. Sa madaling salita, wala na po itong iniingatan pang kartada o record. Kumbaga, ito po ay isang journeyman. Oh. So, yan po ang isang Kita Kurihara. Oo. So,
Nakita na natin ang limitasyon nito na kung saan marunong ma-knockout, marunong maka-knockout, at syempre sa puntusan nakatikim din siya ng talo. Pero mas marami nga lang ang kanyang talo sa pamamagitan po ng knockout, technical knockout. So ngayon sa panig naman itong ating kababayan na si Kenneth Laber. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Kabayan. 13 wins with 8 wins coming by way of knockout. Walang talo, walang tabla. Sa makatuwid baga, siya po ay isang undefeated. May edad lamang ito na 22 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Weight 65.5 inches. Southpaw ang stance. Knockout ratio 61.54%. Last fight, huling napalaban ito, December 15, 2024. Nakasagupa ang Japanese fighter na si Tulio Dicanarado, na kung saan nakataya sa kanilang bakbakan ng Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Panalo si Kabayan or itong si Kenneth Laber by first round technical knockout. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya, karanasan itong ating kababayan sa mga labanan. Sinuri ko rin po kung ito ba'y dating lumalaban sa Olympics, sa amateur, wala po tayong natagpuan. Kumbaga diretso na tayo ngayon sa kanyang karanasan as a pro boxer. So magngangalan tayo ng iilang mga individual na kung saan masasabi kong nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. So Edward Hino. Sino ba itong si Hino? Itong si Hino po ay hindi rin po basta-basta. O naboksingero. Oo. Pangalawa, si Ching Ching Yang ng China. Bagamat hindi maganda ang record ni Ching Ching Yang ng China, nakapagbibigay yon ng magandang karanasan para sa ating kababayan dahil magandang laban ang ipinakita nitong si Ching Ching Yang. Katunayan mga idol, maraming mga Pinoy ang nagsasabi na dapat daw talo itong ating kababayan sa kanilang sagupaan. Oo, lamang syempre sa mata ng mga hurado, panalo si Kabayan. At idagdag ko na rin na dito sa ating bansa sa Pilipinas, ginanap ang naturang suntukan. Pero napakaganda ng laban mga idol. Na kung saan para sa akin, mas lamang si Kabayan sa mga dekalidad na suntok dahil ilang beses na alug ang Chinese fighter. Pero yung pagka-agresibo ng Chinese fighter mga idol ay talagang nagpapahirap din doon po sa ating kababayan. So ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong ating kababayan. Boxer, puncher. So ibig sabihin, isang boxer puncher, may 4 na estilo ito. Pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Na kung saan malimit nating nakikita ang mga galawan na yan sa tuwing lumalaban itong ating kababayan. Masipag din kung bumabato ng mga kombinasyon si Kabayan, taglay ang power, timing at accuracy. At pagdating naman sa dipinsa, average lang din po ang dipinsa nitong ating kababayan. At idagdag ko na rin, napapansin ko sa ating kababayan na kung ang labanan ay nagtatagal, tipong naubusan ng hangin or kinakapos sa hangin. So sana nakapaghanda itong ating kababayan pagdating po sa stamina. Sana na-ensayo, na-improve ang kanyang stamina. At pangalawa, yung dipinsa. Na kung saan may nakita tayong mga openings na kung delikadong masamantala mga idol. Lalo na't agresibo itong kanyang katunggali. At napakadami kong bumato na suntok na kung saan pagkamalanganin ang kanyang dipinsa, delikadong mapuruhan ang ating kababayan. Dahil malakas din po talaga itong Japanese fighter. Sa durability naman itong ating kababayan, wala po ako nakitang kahinaan. So may tibay po itong ating kababayan. Pagka sinasabi naman natin may tibay, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Na kung saan, nagkataon lamang na kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang katunggali. At inot ko na rin po dito sa labanan na ito, itong ating kababayan ay for the first time mapapalaban sa isang veterano na katulad ni Kita Kurihara ng Japan. So sa madaling salita, itong labanan na ito ay malaking pagsubok sa ating kababayan. Kaya naman i-detalye na natin doon po sa ating gagawing comparison at unahin natin ang dako na pagdadausan sa laban which is doon po ito gaganapin sa bansang Japan. So advantage po yan sa tagaroon na si Kita Kurihara. Bakit? So yung home court advantage. Pagdating sa desisyon, delikado sa tinatawag nating hometown decision, favoritism, at politika sa boxing. So, ibig sabihin mga idol, itong ating kababayan ay dehado sa ganong sitwasyon na kung saan kailangan niya magtrabaho ng husto, kung di man niya ma-knockout itong kanyang kalaban, at nang sa ganon, makumbinsi niya ang mga hurado. So, kailangan niyang magumbinsi at nang sa ganon siya ang papaboran. So, malaking trabaho po yan sa panig nitong ating kababayan. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec.
Sa ranking ng Boxrec, out of 1,133 ka mga boksingero lumalaban sa Bantamweight Division pang buong mundo, rank 33 itong ating kababayan. Samantala, itong kanyang katunggali na si Kita Kurihara ay rank 31. So, ibig sabihin mga idol, lamang sa ranking ang Japanese fighter. Bagamat close lang or dikit lang sila, pero tandaan natin na nandito tayo sa comparison na kahit konti ang diferensya, kailangan kong sabihin sa inyo na transparent at nang sa ganon, inyong mabalanse, matimbang-timbang. So, ngayon, lamang sa ranking si Kurihara at doon sa kanyang baluarte, yung pinanlaban. So, dalawa na ang advantage nitong si Kita Kurihara. Dadako naman tayo sa physical na appearance at unahin natin ang edad. So, ngayon, ang ating kababayan po ay may edad lamang ito na 22 anyos. Samantala, si Kurihara may edad na 32 anyos. Mga idol, ayon po sa mga eksperto, ang edad na 22 anyos ay wala pa sa kanyang peak prime. So, ibig sabihin mga idol, disadvantage ulit ito para sa ating kababayan. Wala pa po siya sa kanyang prime. Kung inyong natatandaan, si Canelo Alvarez nung tinalo ni Floyd Mayweather Jr. sa edad na 23 or 22 anyos, sabi nila wala pa raw sa prime si Canelo kaya natalo ni Floyd Mayweather Jr. So, yan po. Wala pa sa prime din itong ating kababayan kontra sa nasa prime talaga 32 anyos na si Kita Kurihara. Pero hindi ibig sabihin noon na walang chance si kabayan sa ganong disadvantage. Bakit? Marami pong nag-world champion sa edad na 19, sa edad na 22 anyos at kasama na doon ang ating pambansang kamao na si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Oo. So, ibig sabihin mga idol, yung prime lang talaga ang problema dito sa ating kababayan. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Dito mga idol, ang height ni kabayan ay 5 foot and 6 inches. Ang kanyang katunggali ay may height na 5 foot and 7.5 inches. So, ibig sabihin, mas matangkad po ang Japanese fighter ng 1.5 inches. Pagdating po sa power, umabot po ng 84.21% ang naka-authorization ng Japanese fighter. Samantala, itong ating kababayan may naka-authorization na 61.54%. So, nandito tayo sa comparison. So, dito mga idol, masasabi natin na lamang sa power ang Japanese fighter. So, sa madaling salita, mas matangkad, mas lamang sa power ang Japanese fighter dito po kay Kenneth Lyaber. Ganun pa man, may laban ng ating kababayan dahil power puncher. So sa madaling salita, power puncher kontra knockout artist. Ngayon dadako naman tayo sa activity ng dalawang maglalaban. Mga idol, pareho pong aktibo ang dalawang maglalaban na kung saan huling napalaban si Kita Kurihara July 22, 2024, samantala si kabayan December 15, 2024. So ang status ng dalawang maglalaban ay parehong aktibo. Ngayon dadako naman tayo sa eksperyensya. So, sa experience mga idol, lamang pa rin si Kita Kurihara. Oo, mas eksperyensyado si Kita Kurihara ikumpara dito sa ating kababayan. Ngayon, pagdating naman sa skills, boxer, puncher, kontra pressure fighter, brawler, aggressive boxer. So, mga idol, masasabi ko na lamang sa skills itong ating kababayan, ngunit, tandaan natin na ang mga agresibo, taglay ang power, malimit din yang nagpapahirap doon po sa mga technical fighter, boxer, puncher. So may laban po itong si Kurihara, lalo na't agresibo at power puncher. Oo. So ngayon, sinong Llamado? So mga idol, dinitalye ko na sa inyo na kung saan sinong may maraming advantage, sinong may disadvantage dito sa labanan. Kumbaga dito mga idol, para sa akin, Llamado po ang Japanese fighter. Oo. Llamado po ang Japanese fighter dito. Marami siyang advantages dito sa ating kababayan. Oo. So, kung atin naman itong i-convert sa percent, hindi po ako makapaglalagay ng mas mataas na dapat fair lang. So, 55-45 in favor of Kurihara mga idol. Yun lang po ang aking maibibigay dito. So, ibig sabihin, sa 55-45%, sa magkabilang panig, which is 55% para sa Japanese fighter, 45% para sa ating kababayan. Sa madaling salita, 5% ang diferensya. Ibig sabihin, may laban itong ating kababayan dito kay Kurihara. O may laban po ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mga idol, real talk lang tayo dito sa labanan na ito. Na kung saan, mga idol,
Delikadong laban ito para kay Kenneth Laber. Hindi po basta-bastang katunggali itong si Kurihara, lalo na't napaka-agresibo. Baka ma-overwhelm itong ating kababayan sa galaw nitong si Keita Kurihara. Baka ma-overwhelm siya mga idol. Kaya delikadong laban at malaking pagsubok ito para sa ating kababayan. Ganun pa man. Sa prediction ko dyan, mahirap pumili. Kasi dihado si kabayan dito mga idol. Pero ganun pa man, kay ano pa rin ako, kay Kenneth Laber ako dyan. By technical knockout, 1-9. Oo. 1-9. Na kung saan, posibleng napaghandaan ito ng husto ni kabayan, na kung saan kailangan din niya talagang i-knockout ito. Kaya nga, prediction ko knockout para sa ating kababayan kasi kailangan niyang i-knockout ito dahil kung mawi lang ito sa scorecard, lalo na kung magkaroon ng close fight, dikit din sa scorecard, delikado ang ating kababayan dyan dahil dayo. Kaya yun nga, sabi ko nga, kailangan ni kabayan i-knockout ito, which is yun ang aking prediction para sa ating kababayan. Pero tandaan natin na dihado si kabayan dito mga idol. Oo, sa ating comparison, dihado siya. So ngayon, ano ang dapat iiwasan ni kabayan? Para sa akin mga idol, dapat iwasan niyang mapasandal sa lubid. Dalhin niya lagi sa gitna ang laban. Dalhin niya lagi sa gitna ng ring ang laban. Huwag siyang sasandal sa lubid dahil doon po magkaroon ng pabor itong Japanese fighter. Doon siya magkakaroon ng pabor. Na kung saan kung mapasandal itong si kabayan, doon siya nanganganib na mapupuruhan at matatamaan ng mga pulidong suntok ng Japanese fighter. So, dapat, siguro, sa tingin ko mga idol, hindi dapat makipagsabayan si kabayan, lalo na sa early rounds. Dapat pupuntusan lang niya itong Japanese fighter. Sa madaling salita, kahit na mag-defensive style siya, in and out, side-to-side movement, pero kailangan hindi po siya magpadikit dito sa Japanese fighter. Sa tingin ko nga mga idol, kayang-kayang counterin ni kabayan yan. Hindi naman kasi mahigpit sa depensa itong Japanese fighter. Pero yun nga, ang pagka-agresibo nito, sana ni kabayan, makapag-adjust siya at napaghandaan niya ang pangmatagalang laban. Kasi pagka mapaghandaan niya ang pangmatagalang laban, ibig sabihin mga idol, hindi siya basta-bastang manghihina dito sa early rounds. Dahil once na manghina si kabayan, yun na. Tapos siya dyan mga idol. Oo. At yun nga, sabi ko nga, sana nakapag-prepare si kabayan, lalo na't napaka-agresibo nitong kanyang katunggali. Ngayon, sa panig ng Japanese fighter, dahil siya po ang may kalamangan dito, posible din niyang ma-knockout itong ating kababayan 1-9 din. Na kung saan posible niyang madala sa kanyang galaw itong ating kababayan, madala niya sa lubid itong ating kababayan, na kung saan posibleng mapagtamaan niya sa budiga itong ating kababayan at sanhi ng pagkaubos ng hangin ni kabayan at mauwi sa pagbagsak. At syempre, posible din siyang ma-knockout or posibleng ma-knockout itong ating kababayan sa lakas, sa power nitong si Keita Kurihara dahil isa po itong knockout artist. So delikado nga pong laban ito para kay kabayan. At kung sakali mawi din sa puntusan ang laban, agresibo itong Japanese fighter, taglay ang power, posible din na maging dominante ito mga idol. Sabi ko nga, liyamado ito. So, posible itong maging dominante sa puntusan gamit ang pagkagresibo at power. Kung saan pag yan natikman ni kabayan, which is for the first time makatikim si kabayan ng ganito kalupit, ganito ka-power puncher na katunggali, yan ang problema nitong ating kabayan. Kung paano niya maresolba itong galaw ng Japanese fighter. Baka nga siya ay ma-overwhelm dito mga idol at yun na nga, makatikim siya ng talo sa kanunang pagkakataon dito sa labanan. Which is hindi na po yan katakataka, hindi rin yan kagulat-gulat dahil itong kanyang katunggali ay wala nang iniingatang karira or wala nang iniingatang karaktada. At syempre mga idol, masasabi kong itong kanyang makatunggali di po talaga basta ang lakas, hindi po basta ang pagka-agresibo, hindi lang po ito basta ang agresibo mga idol dahil sinasamahan din po ng maraming suntok. Yung kanya naman pag-agresibo, maraming openings. Which is yun nga ang sabi ko kanina na kung itong galaw ni Kurihara makakuha ang ating kababayan ng adjustment, which is hindi makadikit itong Japanese fighter at makukuha ni kabayan ang pag-counter dito dahil open naman yan at syempre may power din naman si kabayan. So yun nga,
may laban talaga itong ating kababayan dito sa labanan na ito. Pero delikadong laban ito para sa ating kababayan kasi nga isang knockout artist itong kanyang makatunggali at maraming mga kalamangan ikumpara mismo doon po sa ating kababayan. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.